Good morning ulit sa inyong lahat mga kamatyas. Ayan, ngayon naman, talon tayo sa round number 4, day 1, ang last game na i-analyze natin sa katatapos lang na day 1 ng ongoing freestyle GOAT Challenge. Ayan, bakit po GOAT? The greatest of all time. Si Magnus yata naghamon itong invitational Fisher Random Tournament na ito eh. Okay? Si Magnus versus Levon Aronian. Matapos mapisak si Magnus ng round number 2, round number 3 tabla, dito nagkapisakan. Nakabawi ba ng kumpiyansa si Magnus o tinuluyang mabaon sa mga malulupit na tirada ni Levon Aronian? Yan ang aalamin natin at sa end part pakita ko sa inyo ang standing. Ang ginawa ni Magnus nag C3. Aba. Unang tira pa lang, may threat kagad doon sa H7. Okay, yan po ang randomized position nila sa baba. Nag G6, malinaw ang mata, nakita kagad. Nag D4, B5. Maagang bad move na binitawan ni Levon. Dapat daw ang tira D5. Ayan, according to Stockfish, para pakawalan ang development ng bishop. Okay? Pero nag B5 eh. Knight D3, Knight D6, Knight C5. Teka muna. Ang bilis ah. Sa real chess, sabing gano'n, do not move your pieces twice in the opening. Kasi loss of tempo. Ibigay ang tempo sa iba pang mga hindi nakaka-develop pa. Okay? Pero dito, 2 beses ginalaw. Ano kaya ang ibig sabihin ni Magnus? Nag F5. Siguro itong Knight C5, ang nakikita, ang basa ni Levon dito, mag-i-E4 si Magnus para dominahin ng husto ang sentro. Baka yan ang kanyang basa dyan eh. Kaya nag F5. Pero bad move pa rin. Dapat daw A5. Space lang sa queen side. At kapag nag E4, Knight C4. Tapos D6, mga ganon. Ano? Malalim talaga ang Fisher Random. Kanya-kanyang diskarte sa opening eh. Nag F5 at G3. Good move. May threat sa torre. Nag C6, binarhan. Knight F3, develop. Knight F7. Para ma-neutralize yung strong knight sa C5. Nag-knight G5 hinamon, may threat din sa H7, kinapture na, bishop takes, at nag-bishop G7. Ayan, parang inuunti-unting maiporma sa real chess theoretical positions. O bishop G7, di ba? Ang fianchetto bishop dapat nandyan sa real chess. O kaya hinihilot unti-unti ni Levon. Nag-bishop F4, tiniret naman ang reyna, nag-D6. Daming bad move dito ni Levon, ano? Dapat daw po queen B6. Yun nga lang, ano kaya ang mali dito? Parang normal lang naman na D6. Ay, oo nga no. Pag D6 nga pala, bumigay nga pala yung pawn sa C6. Oo nga no. Di ko rin nakita yun. Meron na palang sibat si Magnus doon. Kaya pala dito, pinupuwersang mag-queen B6. At least, walang bagsak na pawn. Ayun, tapos mag-A4 dito. Yan naman ang baon-baon dito ng puti na tipong iilangin. Yan, may A5 na paparating, oh. Mamamatchas yung queen, walang pupuntahan. May mga ganyan pang gulo din eh. Pero balik tayo dito sa D6, bishop takes, at nag-G5, inatake, kinapture, takes, malalim din, no? Queen D3, teka muna, malalim din ito, mga kamatyas. Bakit hindi kinapture yon? Magku-queen takes. Dito lumalabas 2 pyesa sa isang tore kapalit. Pero lamang pa rin ang puti pero mababa na, no? Baka may mga pasok sundot-sundot pa ng mga kalikot dyan na queen G2 o okay ang black. Kaya dito na-realize si Magnus kaya ginawa niya nag-queen D3 na lang siya. Mag-concentrate na atakihin ang king sa gitna. At nag-king C7. Parang ang sakit ng mga nakikita ko mga tusok-tusok pero may E5 naman, ano? Din E5. Nako, delikading. Ito paparating. Bishop F4. Talagang sisibatin na yan. At kung haharangan, i-end pass and capture. Tuloy pa rin ang check niyan. Ang ginawa, nag-bishop E5. Ayun. Talagang ilang na si Levon dyan sa paparating na strong diagonal na yan. At dito nag-A4. Ayun. Nakabawi si Levon sa tirang A4 na yan. Bad move naman ni Magnus. Para ma-maintain ang kalakihan ng evaluation bar advantage, dapat daw po tira B4. Naku po, sino ba naman makakaisip niyan? Unang-una, kakapturing niyan, di makapture kasi makukuha tore.
Kakapturin lang? Ay, oo nga pala, no? May paparating na Rook C1 at kung kakapturin yan, may Bishop F4. Tuloy pa rin nga pala yung sundot ng Queenless na paparating. Grabe talaga, matindi mga bigayan ditong tira. Oo, kaya B4 good move. Pag takes, o di mag-Rook C1 na, naku, delikado yung Black King. May expose ng sobra yan. Ngayon, kung magpupush naman ng C4, magku-Queen A3. At kapag nag-Bishop D6, saka pa lang mag-A4. Ayan. Templadong basag sa queen side. O, takes and Queen D4. Capture, mga ganun-ganung atake. Okay, balik tayo. Pero nag-A4 dito, Bishop B7, good move by Levon. Nakabawi-bawi. Nag-Castle King side. O, ayan, para maunawaan po natin, sa Fisher Random, babanggain lang yan magka-castle ng proper position sa king side na real chess castling position. Okay? Ilalagay lang yung king doon. Kahit di nagalawin pala Tori, ilagay lang, itawid lang doon. Nag-B6 A4, ayun, yun lang. Talagang wala na, umuulan ng bad move si Lebon. Dapat daw tira, H6 muna. At kapag nag-bishop dito atras, saka palang kakapture sa A4. Ano pinagkaiba? O malalaman natin, ha? Kumapture sa A4, rook takes A4, bishop D6. Bad move na naman. Dapat daw po A5. Ha, grabe. Ang tindi ng computer engine ngayon. Bishop D6, B4. Ay, oo, naka B4 kasi si Magnus. Kung may A5, walang B4. Ayun, ang diferensya. Exploit kagad ni Magnus ang diferensya, no? Bishop takes, nag-C takes B4 at dito po pakiguess nyo, huling bitaw ni Magnus na pa-resign si Levon Aronian. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po. Congrats sa mga nakakita. Rook takes B4, excellent move. Bigay na pala Torre, naparesign na dito si Levon. Bakit? Pag kinapture ng bishop yan, magku-queen D7 check. Papasok ang reyna eh. King B6, magbi-bishop E3 check. Ayan. Bishop C5, may C7 muna. Malayo-layo rin. Ano? Hindi rin ganun kadali ah. O C7 para threat ang queen muna. Binigay na continuation ng computer. Kinapture na lang to. Sabay ganito na lang ang ginawa. Talo na rin. Fatal na black. Pero alamin natin, halimbawa kung iiwas lang after C7 mag Queen C8, may Rook B1 check. At saan pupunta ang King? Lagay natin sa A6, Queen A4 or Queen B5, matchas. Ayun ang mangyayari pala dito kapalaran, ano? Masaklap pala. Pag kinapture naman ito ng Reyna, Rook B1 check pa rin eh. Talo na rin. Okay, yun pala ang tira. So, check. Paano kung hindi naman iharang ito? Halimbawa kung mag-move lang ng King A5, mag-Rook A1 check. Pag nag-King B5, may Queen D5 check. Harang, matchas. Yun na. Yan na ang mangyayari dyan. Kaya, after Rook takes B4, nag-resign. Wala na eh. O paano kung iiwas naman yung Reyna? Baka mapatanong kayo, Coach, edi iwas lang ang Reyna. Mag-Rook B7 check. Pag kinapture Queen B5, matchas ka agad, di ba? Pag naman pumunta sa D8, ayun, grabe. Kaya pala ang diferensya ng H6 kanina na pinaatras muna yung bishop. Napansin niyo yung kanina, mga kamatyas? Dito kasi nananatiling ang bishop nandyan. O di makakapture, nakapin. Pag pumunta dyan, matchas pa rin. Grabe si Magnus, no? Nagalit, bumawi. Ito po ang kanilang standing after day 1. Tingnan natin. Pinangungunahan ni Vincent Kamer sa score na 3.5 points. Ang tindi ni Kamer, oh. Tinalo si Caruana, Levon Aronian at si World Champ Ding Liren. Ang tindi ni Kamer. Pumapangalawa si Gukesh. May talo si Gukesh, no, kay Alireza Perusia, pero na-straight niyang tatlo sila World number 1 Magnus, Levon Aronian, and Ding Liren. Okay? Yan ang pagkakasunod-sunod. So medyo mahaba-haba pa itong lakbayin, mga kamatyas. Aabangan natin ang day 2 na magiging resulta dito sa kanilang round robin rapid 25 minutes plus 10 seconds increment
time control. Okay? Maraming salamat po mga kamatsas. Sana natuto kayo dito sa kanya-kanyang diskarte. Walang opening theory na po pwedeng i-apply. Kumbaga parang ipoporma lang from opening, the art of opening din sa middle game, ipoporma papunta sa real chess. Yan ang art dito sa Fischer Random. Walang pwedeng i-apply na opening theory intimano, alam na kagad, bookline na bookline kagad. Kailangan ng matinding pangunawa na talagang kanya-kanyang diskarte. Sabi nga ni Fischer, dito malalaman ang magaling na chess player. Talagang walang theory-theory, talagang mano-manong iisipin. Okay? Salamat po sa mga nagtatanong ng ating Kamatsas merchandise. Punta lang po kayo sa ating Shopee link, Kamatsas Sporting Goods Shop, para makapamili po kayo ng ating mga products. Pwede natin pirmahan, papadala namin sa inyo door to door. Ayan, pwede pong mag-leave ng message doon. Coach, papirma naman. Yung iba kasi naggaganon eh. Kaya marami po akong pinipirmahang chess mats, t-shirts, jackets at iba pa. Maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.